mix ng youth in different outreaches. I'm always amazed at what the Lord is doing to this youth. Nung nag-attend kami sa Project 4, these were little tots running around. Ngayon, they're growing to be a matured Christian. Palakpakan na natin si Jesus sa mga And I've been thanking the Lord for what He has been doing to these youth. Lahat ng naniniwala na kaya at nais ng ating Panginoong Jesucristo nakatagpuin ang ating mga pangangailangan, itaas ang kamay. Amen. At lahat ng may pangangailangan sa Panginoon, taas ngayon ang inyong mga kamay. Okay, hinihiling ko ngayon na tumayo at tayo'y manalangin. Kasama na rin ang ating mga kahilingan sa Panginoon itong paghain natin ng Panginoon ng ating mga itupo at mga handog. Tayo manalangin. Hallelujah, Jesus. Marami pong salamat, Panginoong Jesucristo, sapagkat Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na hindi nagbabago, sapagkat ang iyong katapatan ay magpasawalang hanggan, at ang iyong kaawaan sa amin, Panginoon, ay walang hanggan. At Ikaw ay laging kumakatagpo sa amin, Panginoon. Sapagkat sinabi mo, Panginoon, na kung nasaan ang dalawa o tatlo na nagkakatipon-tipon na nasa iyong pangalan, Ikaw po ay nasa kalagitnaan nila. At itong pagtitipon namin na ito, Panginoong Jesucristo, ay pagtitipon upang katagpuin ka namin, sambahin ka namin, dakilain ka namin, paglingkuran ka namin, Panginoon, mahalin ka namin, pakinggan ka namin, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord Jesus, na hindi mo kami iniwanan, hindi mo kami pinapabayaan. Pagko sinabi mo, Panginoon, na sasamahan mo kami hanggang sa kaduluduluhan ng kapanahunan. Kaya lahat ng mga nagtatapat sa iyo, Panginoong Jesucristo, Ikaw po palagi, Panginoon, ang siya naming lakas, siya naming tagapagtanggol, siya naming kumakalinga sa amin, siyang tumutustos sa lahat ng aming mga pangangailangan, siyang nag-iingat sa amin, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord Jesus, na Ikaw po ang aming Emmanuel, Diyos na sumasamin. Kung gayon, Panginoon, hindi kami mga gambala, hindi kami matakot, hindi kami magugulumihanan, sapagkat sinong laban sa amin kung Ikaw ay panig sa amin? At sinabi mo rin, Panginoong Jesus, pamagitan ng iyong lingkod, na Ikaw ang Pangulo ng lahat ng mga bagay. At sa iyong pagkapangulo na sa lahat ng mga bagay, pinupuno mo po
Ilagak namin ang aming lahat sa iyo. Ilagay namin ang aming buhay na nasa iyo upang kami, Panginoon, ay maging sisitlan mo po ng iyong kaawaan. At nagpasya kami, Panginoon, na huwag iwalay sa iyo. Huwag kakalaban sa iyo. Upang hindi po kami maging sisitlan ng iyong buod, Panginoon. Kaya sa aming pagparito sa lugar na ito, Panginoon, buo ang aming pagsampalataya, buo ang aming pag-asa, buo ang aming pag-ibig, na ikaw po, Panginoon, ang siyang kumakatag po ngayon sa lahat ng aming mga pangangailangan. Ano man ang aming mga pangangailangan, sagot mo kami, Panginoon. At ano bang pangangailangan na yan, ng lahat at bawat isa sa amin ay may katugunan, sapagkat ikaw po, Panginoon, ang nagsabi na ano man ang aming hilingin sa iyong pangalan ay gagawin mo upang ang anak, upang ang ama ay maluwalhati sa anak. Kaya ngayon, Panginoong Jesucristo, narito ang iyong mga anak na nangangailangan sa iyo, sapagkat hiwalay sa iyo, Panginoon, ay wala po kaming magagawa. At sa aming pangangailangan sa iyo, ikaw po, Panginoon, ang pumupuno sa amin ng iyong pagpapala. Na naman ang aming kakulangan, anuman, Panginoon, ang aming pangangailangan, ikaw po, Panginoon, ang tutustos ng lahat ng ito. Yung mga may karamdaman, dalangin namin, Panginoon, na dahil sa iyong mga latay, pinagaling mo na po ang bawat isa sa amin. Binuo mo na po ang aming kalusugan. Binuo mo na po ang aming katawan upang lalo pa kaming makapaglingkod sa iyo, Panginoon, at lubos, maging lubos ang aming paglilingkod sa iyo. At doon, Panginoon, sa mga nagnanais na makalaya sa gapos ng kasalanan, gapos ng bisyo, gapos ng anumang ori ng pabigat sa buhay, na dala ng kasamaan ng sanlibutan na ito, Panginoong Jesucristo, hiniling namin na ikaw po, Panginoon, ang magpalaya sa amin sa lahat ng ori ng kabigatan at pagkagapo sa kasalanan at bisyo. Gayon din, Panginoon, doon sa mga merong mga pakikipagbaka sa masasamang pwersa ng sanlibutan na ito, ikaw, Panginoon, ang aming tagumpay, sapagkat ang lahat ng mga ipinanganak na muli ay nagtatagumpay sa pamagitan ng pagsampalataya sa iyo, sapagkat ito ang tagumpay kahit sa aming pagsampalataya sa iyo, Panginoong Jesucristo. Gayon din, Panginoon, sa mga merong mga pangangailangan ng mga salapi, pangangailangan ng mga bagay-bagay, Panginoong Jesucristo, ikaw po ang aming Yahweh Jireh, ang Panginoon na tumutustos lahat ng aming mga pangangailangan. At Panginoon, kung sino man sa amin ang naharap sa pagpapasya at hindi maalaman, Panginoon, kung ano ang landas na tatahakin sa kanilang mga buhay, bilang ikaw po, Panginoon, ang aming pastor, na umaakay sa amin sa iyong landas ng katwiran, alang-alang sa iyong pangalan. Ikaw po, Panginoon, ang umakay namin sa landas na lalo pa kaming lumalapit sa iyo. Lalo pa kaming papasa iyo, Panginoong Jesucristo. At ingatan mo po kami na kami ay mapalayo sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, na naman ang aming tinatahak ngayon. Ikaw po, Panginoon,
Panginoon, ang mabuting pastol namin. Na sa pamagitan, Panginoon, ng iyong pag-akay sa amin, hindi po kami nagkukulang. Ikaw, O Panginoon, ay Diyos na napakabuti, na wala na po kaming pagkukulang sapagkat Ikaw na po ang lahat sa lahat ng bawat sa amin. At masabi namin na kagaya ni David, ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Sa pangalan mo po, Panginoong Jesucristo. Amen. 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 Sa mga kapanahon na rito, ang mga tao ay they're very much fascinated with what's going on around us. Meron mga nag-aawitan, meron mga ilaw na nagliwanag, iba't ibang kulay. And more often than not, yung larawan ng nativity, the story of the birth of our Lord Jesus Christ has been romanticized at best, at worst, has been commercialized. At madalas, ang nababanggit sa mga panahon na ito ay yung mga tanda ng unang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. And very often, this would be the topic nowadays. Halimbawa, sinasabi sa hula na, for unto us, a child is born, a son is given, and the government shall be upon his shoulder, iatang sa kanyang balikat, ang pamamahala, at tatawagin ang kanyang pangalan na kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, Ama ng walang hanggan, at Pangulo ng kapayapaan. Magandang mga verses ito patungkol sa pagsasalarawan yung hula ng pagdating ng Mesyas. Napapag-usapan din yung tanda na bigay ng Panginoon mismo patungkol sa pagdating ng Mesyas. Kasi nasabi na, for the Lord Himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall be with a child, and conceive or bear a son, and thou shalt call, and they shall call his name Emmanuel. Maganda lahat yun. At nagbigay din ang Panginoon yung di lamang yung hula patungkol sa pagdating ng Mesyas, di lamang yung tanda, sign of His coming, but even the signs or the function, the work
the Messiah that He will do when He comes. Doon sa Isaiah chapter 61, verses 1 to 2, and let me read. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag at magbukas ng bilangguan sa nangangabilanggo, upang magtanyag ng kalugod-lugod na taon ng Panginoon at ang karawan ng paghiganti ng ating Diyos. Inyong pansinin na ito pangalawang talata, itong unang saklong, ay merong dalawang bahagi. Una, to proclaim the acceptable year of the Lord. At pangalawa, ay upang ipahayag ang paghiganti ng ating Diyos. At nung basahin, ang Panginoong Jesucristo ay basahin ng Panginoon, ito doon sa Luke chapter 4. And please turn with me your Bibles to Luke chapter 4. Sapagkat nung iniabot sa Panginoon yung balumbol ng banal na kasulatan, ay binuksan yung Isaiah chapter 61, verse 1. Ito ang binasa ng ating Panginoong Jesucristo. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi, upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Yung pansin, tumigil doon ng Panginoon. Hindi niya tinuloy ang pagbasa, yung pagpapahayag ng paghiganti ng Diyos. At pagkatapos, ay sa kanya sinabi na ngayon naganap ang kasulatan ito sa inyong mga pakinig. Sa mga tuwid, ito yung gagawin ng Mesiyas sa kanyang pagdating. At sinabi ng Panginoon na sa araw na ito, natupad sa inyong pakikinig ang mga talatang ito. Subalit, yung pangalawang saklong, yung binasa niya sa 61, Isaiah chapter 61 verse 2, hindi niya binasa. Sapagkat ang natupad pa lamang, noong basahin niya yun, at sabi niya, sa inyong pakikinig, natupad ang mga talatang ito, ay yung declaration, the preaching of the acceptable year of the Lord. Ano ba yung acceptable year of the Lord? Doon sa 2 Corinthians chapter 6, verse 2, tinutukoy doon tungkol sa kaligtasan. Behold, now is the accepted time. Today is the day of salvation.
Sa mga tuwid, yung pinapahayag dito ng ating Panginoong Jesucristo na sinasabi niya na natupad, naganap sa pakikinig ng mga tao doon sa sinagoga ay yung pagdating ng Mesiyas na siya gagawa ng tungkulin ng pagiging tagapagligtas ng buong sanlibutan. Subalit ang pangalawang saklo na sinasabi na pagkatapos ay may pagiganti ng Diyos, hindi pa yan natupad. Yung unang saklong pa lang ng declaration of the acceptable year of the Lord at siyang natupad sapagkat yung panahon na yon ay yaong Diyos Anak na paparito na nakapagkatawang tao na siyang maging Mesiyas ay dumating na and He is about to start His public ministry. Later on, itong si John the Baptist, siya yung forerunner ng ating Panginoon Jesucristo. Na siya nagsasabi, na dapat ihanda natin ang daanan ng Panginoon na siyang Mesiyas. Ng kahulugan nun ay kinakailangan we should be able to amend our ways. Kaya sinasabi niya, repent, for the kingdom of God is at hand. Later on, nung pangulong ito si Juan Bautista, ay may malaking katanungan. Nagpasugo ng kanyang dalawang alagad at pinapatanong sa ating Panginoong Jesucristo. At ang katanungan niya ay, ikaw nga ba ang aming inaantay o maghanap kami ng iba? Dito sa Matthew chapter 11, narito yung pagkasalaysay at nangyari, I'll read from verse 1. At nangyari na nang matapos na masabi ni Jesus ang kanyang mga utos sa kanyang 12 alagad, sinend out niya yung kanyang 12 alagad, ay umalis siya roon upang magturo at mangaral sa mga bayan nila. Nang marinig nga ni Juan Bautista sa bilangguan ang mga gawa ni Kristo, ay nagpasugo siya sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. Sinabi sa kanya, ikaw ba gayong paririto o hintayin namin ang iba? At sumagot si Jesus at sa kanila ay sinabi, magsiparoon kayo at sabihin ninyo kay Juan ang mga bagay na inyong nangarinig at nakakita. Ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pilay ay nakakalakad, ang mga katungin ay nangalilinis, at ang mga bingi ay nakakaririnig, at ang mga patay ay binabangon, at sa mga dukha ay pinapangaral ang mabuting balita. At mapalad ang sinumang hindi makasumpong na anumang katitisuran sa akin. In other words, pumunta kayo kay Juan Bautista. Yung nakalagay na gawain ng Mesiyas ay siya kong ginagawa.
bilang patunay na ako nga ang Mesias. And so the issue must have been settled in the mind and in the heart of John the Baptist. Maganda ang lahat ng mga ito na napapag-usapan pag ito yung kapanahonan ng tinatawag na Pasko. Sapagkat inalaala natin yung unang pagparito ng ating Panginoon Jesucristo. And looks like the birth of our Lord Jesus Christ is more romanticized than the death of the Lord Jesus Christ. Ngunit merong malaking katanungan din sa akin. Okay, alam natin ang pagparito ng ating Panginoon Jesucristo. Lahat ng mga hula patungkol sa pagparito o ng pagparito ng Panginoon Jesucristo, alam natin. Ang kadalasan na hindi nalaman ng mga tao ay bakit naparito ang Panginoong Jesucristo. At dahil dito nagkakamali ang mga tao sa kanilang pagdiriwang sa araw o kapanahonan ng Pasko, sapagkat hindi nila alam yung mga kadahilanan bakit naparito ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya isa sa mga sinasabi ni Apostol Pablo, halimbawa doon sa unang Korinto, sa 5 kabanata, na sinasabi niya, ng iyong pagsasaya ay hindi nararapat. Sapagkat nung panahon na yun ay yung iglesia ng Korinto ay marami sa kanila ang nabubuhay sa makalaman paraan. At ang tinutukoy ni Apostol Pablo doon ay specifically ay merong immorality. Kaya sabi niya, ang inyong pagdiriwang ay hindi karapat-dapat. Sapagkat yung kaunting kasalanan ay kumakalat sa buo o sa lahat. A little leaven will leaven the whole dough. Yung kaunting lemadora ay hahawaan niya yung buong masa. Kaya ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, purge out, no? Alisin ninyo ang lumang lemadora sapagkat kayo ay bagong limpak na walang lemadora. Sabihin, lahat ng mga masamang gawin ninyo sa buhay, alisin nyo na. Sapagkat kayo ay bagong nilalang. At sa inyong pagkabagong nilalang, dapat kayo na ay nabubuhay sa matuwid na pamumuhay sa mata ng Diyos. Bakit ganoon ang sinasabi niya? Sapagkat si Kristo na inyong Paskwa ay naihandog na. Naintindihan niyo yung Passover? So I would have to go through it. Yung Passover, yun yung paglaktaw ng Panginoong Jesucristo doon sa bahay ng mga Israelita na nagpahid ng dugo ng kordero, yung Passover lamb, yung Paschal lamb. Na kanilang pinatay, sinahod yung dugo, ipinahid doon sa lintel and posts of their house.
Sabi ng Panginoon, pagdating ko para patayin ko yung mga panganay ng Ehipsyo, para palayain ni Paraon ang mga Israelita papunta sa lupang pangako, kapag makita ko ang dugo, ay lalaktawan ko kayo. I will pass over you. Sa mga tuwid, ang dahilan ng paglaktaw ng Panginoon sa kanilang sambahayan at hindi sila makakaranas ng kamatayan na dulot na sumpa ng Panginoon sa mga suwail sa Kanya ay dahil sa dugo ng kordero. Yung kordero na yun, sheep, batang-bata na tupa, no? Walang bahid, malinis, no? Sa kanyang kabataan na yun. Yun ay sumasagisag doon sa kordero ng Diyos, sa bagong tipan, na walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo, na tinatawag na ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng buong sanlibutan. At itong kordero ng Diyos na ito, sa mga tuwid, ito yung Diyos Anak na nagkatawang tao, ang ating Panginoon Jesucristo. Siya ang maghahain ng buong pagpapakasakit ng kanyang kataong tao at itigis niya ang kanyang dugo ng lubusan upang yung dugo na yon ang siya maging tutubo sa atin mula sa kasalanan at kapamakan at dulutan tayo ng kaligtasan. Sapagkat yung dugo na yon ang siyang mag-alis ng ating kasalanan. Kaya ngayon, dahil naihandog na ng Panginoon sa Kristo ang kanyang katawan bilang siya yung the Passover Lamb, ang sino man ngayon na nagpahid ng dugo na yon by faith, sa kanyang buhay, sa kanyang puso, ay tinatawag ngayon na lalaktawan ng Panginoon. Yaon, sapagkat itong sanlibutan na ito ay napailalim sa sampanghatol na kamatayan at pagdating ng judgment ng Panginoon, lahat ng mga napahira ng kanilang buhay, ng dugo, ng kordero ng Diyos, walang iba kundi ang Panginoon Kristo ay hindi na magpahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So that's the story of the Passover Lamb. Ngayon, sabi ngayon ng Panginoon sa pamagitan ni Apostol Pablo, kaya ngayon, kung kayo ay magdiwang, kung inyong ipagdiwang ang Kapaskuhan, like at this time, pagdiwang ninyo ang Kapaskuhan, hindi sa pamagitan ng tinapay na may lebadura ng masamang akala at kasamaan, kundi sa pamagitan ng walang lebadura na tinapay ng katotohanan at ng katapatan at ng katotohanan. In other words, we should know the reason why we are celebrating the season of the Passover. Dahil yung dating bad news, napalitan na ngayon ng good news. Yung bad news, all have sinned and come short of the glory of God. And the wages of sin is death. Merong death sentence upon all. For by one man sin entered into the world, and death by sin, and death passed upon all men, for all have sinned. At kung walang pagtitigis ng dugo, ay walang kapatawaran ng kasalanan. So, wala. Under the judgment of God ang ating buhay at ang ating daigdig. That's bad news.
Paano ka magdiwang sa ganyan na balita, masamang balita? Subalit ngayon, sinasabi na tayo ay makapagdiwang sapagkat meron ng mabuting balita. At ang mabuting balita na yun ay sinasabi na ngayon ay meron ng kapatawaran. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang siyang naging handog na Passover lang para sa ikaalis ng kasalanan ng buong sanlibutan na ang sino man ngayon na sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At yan ang maging dahilan bakit tayo nagdiriwang sa kapanahonan na ito. Sapagkat ang pagdiriwang ng sanlibutan ay pansamantala. And that's the reason why after the day na mag-celebrate sila ng Kapaskuhan, several days after, pagdating yung tinatawag na bagong taon, they would be again singing the Old Lang Syne with the bottle in their hand. Walang naging kahulugan yung pagdiriwang nila ng Pasko, sapagkat bagamat marami nagpapakabuti pag-araw ng Pasko, pagdating ng tinatawag ng bagong taon, lasingan na naman. So ano ba talaga? Alam ba natin ang kahulugan ng pagparito ng ating Panginoon Jesucristo? And so I have outlined some reasons why the Lord Jesus Christ came during the first time. Please excuse me. Unang kadahilanan, sabi ng Panginoong Jesucristo dito sa Matthew chapter 5 verse 17, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain kundi upang ganapin. Think not that I have come to destroy the law or the prophets. I have come to fulfill them. Sa yung mga nag-aral ng political law at political science, pag-aralan nila yung Machiavellian theory. Si Machiavelli may theory na ganito, the ruler is above the law. Kaya, ewan ko, sa atin meron yung, sa ating political system, at sa ating gobyerno, at sa ating justice system, the president of the land is immune from suit during his incumbency. Kaya sila ay nandidemand na lamang pagkatapos ng kanilang tenure of office. Yung Machiavellian theory ay the lawmaker, the lawgiver can also be the lawbreaker. No? If you're above the law, then you can break the law. Because no law can be after you. Pero sa ating Panginoong Jesucristo, sa
kanyang pagkamakapangyarihan sa lahat, sa kanyang pagiging ako nga, silaging ako nga, na nagbigay ng gumawa at nagbigay ng kautusan sa lumang tipan. Noong hindi matupad, hindi maganap ng mga tao, yung kautusan na binigay ng Panginoong Jesucristo, o siya nga pala, baka yung mga nagtatanong. Kaya ko sinasabi ang Panginoong Jesucristo ang lawmaker at lawgiver sapagkat yung Panginoong Diyos ni Abraham, ni Isaac at saka ni Jacob na nagpakilala kay Moses na siya yung Panginoong Diyos ng Israel na siyang nagbigay ng kautusan sa bansang Israel ay nagpakilala sa bagong tipan na siya yung I am. No? Yung I am sa lumang tipan, siya rin yung I am sa bagong tipan. Sabi ng Panginoon Jesucristo na before Abraham was, I am. At itong pag-aaralan ng mga kabataan, the 9 I ams of the Lord Jesus Christ. Okay. So, yung nagbigay ng kautusan, yung gumawa at nagbigay, the one who enacted, the one who legislated the law in the Old Testament, is also the law fulfiller in the New Testament. He's not. He did not place himself above the law. Anong ginawa ng ating Panginoon Jesucristo nung hindi matupad ng mga tao yung kautusan na yun? At napahamak na lahat ang sangkatauhan, kasama na itong buong sanlibutan na ito, ay ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, siya ay nagkatawang tao, at doon sa kanyang pagkakatawang tao, naparito siya upang tupdin niya ang buong kautusan at lahat ng katwiran na hinihingi ng Diyos. Sapagkat walang sino man sa atin nakatupad ng kautusan. Yes, we can be saved by fulfilling the law. The problem is, no one of us was able to fulfill the law. Para tayo may ligtas. Kaya lang hindi natin nagawa na tupdin ang buong kautusan. Kaya kinakailangan merong kakatawan sa atin na siyang gaganap ng kautusan, siyang gaganap ng lahat ng katwiran ng Diyos, lahat ng inihiling na katwiran ng Diyos mula sa atin. At yan ay ginanap ng ating Panginoong Jesucristo. Dinaanan niyang lahat na dapat niyang daanan sa kanyang pagkakatawang tao. At siya naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Yung mga tao hindi masunurin, ang Panginoon Jesucristo naging masunurin. At sa kanyang pagkatawan sa bawat sa atin, yung mga tao, tayo, na hindi makasunod, makatupad sa kautusan, sa katwiran, at sa banal na kasulatan na binigay sa atin ng Diyos, ang Panginoon Jesucristo na gumanap para sa atin. Ay yung ating nire-recite sa Philippians chapter 3. Wala akong sariling katwiran, batay sa kautusan. I don't have self-righteousness based on law. Wala akong katwiran sa pagganap ng kautusan. Kundi ang katwiran ko ngayon ay yung katwiran na hiniling ng Diyos na nakakamtan natin sa pagsampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So by faith, we believe that the righteousness fulfilled by the Lord
Jesus Christ has become our righteousness. Kaya sabi ngayon, for Christ is the end of the law. Siya yung, ang Panginoon Hesus Kristo na, ang katuparan ng mga kautusan tungo sa katwiran sa mga sumasampalataya sa Kanya. Excuse me. Si Jesus na ang katuparan ng kautusan para sa bawat isa sa atin. Para tayo ay may bilang na matuwid sa mata ng Diyos. Na siyang walang kasalanan, ang siyang umako ng ating kasalanan upang tayong makasalanan ay mawalaan ng kasalanan at sapagkat inabot ang ating Panginoon Jesucristo at dahil dyan tayo ay may bilang ngayon matuwid sa mata ng Diyos. He who knew no sin was made sin for us, that we might be made the righteousness of God in Him. Kaya kinakailangan ilagay mo ang iyong sarili, ilagay mo ang iyong buong buhay kay Jesus para ikaw ay may bilang na matuwid sa mata ng Diyos. So suffice it to say that the Lord Jesus Christ is the fulfillment of the law and righteousness to them that believe. Pangalawang kadahilanan ng pagparito ng ating Panginoon Jesucristo ay yung sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo na hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi tawagin ang mga makasalanan tungo sa pagsisisi. Sino yung makasalanan? Ang katabi mo, yung nasa harap mo, nasa likod mo. Sabi sa Bible, all have sinned. All have sinned. And in fact, the whole world lieth in wickedness. For by one man sin entered into the world. No? Kaya itong buong sanlibutan na ito ay nasa pagkakasala. Ngayon, tinawag tayo, bawat isa sa atin, tinawag tayo tungo sa pagsisisi. No? Sapagkat walang sino man sa atin na matuwid. Walang sino man sa atin na matuwid. Dahil lahat ay nagkasala. Kaya tayo tinatawag sa pagsisisi. Ano yung pagsisisi? Pag-alis sa kasalanan, pag-alis sa buhay na liko, at pagtungo ngayon sa matuwid na buhay ng ating Panginoong Jesucristo. At bago siya umakyat doon sa kanang dako ng Ama, ng Diyos Ama, ay sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo, and repentance and remission of sins shall be preached in my or upon my name. No, epai, no? Shall be preached upon my name unto all nations beginning in Jerusalem. Una, mapupunan nyo doon, walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagsisisi. Pero yung pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan ay ipapangaral na nakabatay, nakasalig sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo.
Ang batayan ng ikakapatawad ng ating kasalanan ay yaong pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sinusulat ni Apostol Juan, no? Your sins are forgiven you for His name's sake. Alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, nagkakaroon ng kapatawaran ng ating kasalanan. Liban diyan, walang kapatawaran ng kasalanan. Yung mga nag-aalis ng kasalanan sa pamagitan ng paghampas, ng likod, pagluhod, papunta sa Quiapo, yung mga pagdedebosyon sa mga santo, wala dyan ang pangalan ng Panginoon Jesucristo, walang kapatawaran niya. Isa sa mga kasabihan ng mga Katoliko ay, magpakabuti ka naman para mabawas-bawasan ang kasalanan mo. Kung ang inahakulan natin ay mabawasan ang ating kasalanan, forget it. Maski hindi ka makakapasok sa karayanan ng Diyos kung meron kang katiting, no? Na kasalanan. Kaya kinakailangan lubos dapat ang pagkalinis natin sa ating mga kasalanan. At ang tanging makakapaglinis sa ating kasalanan ay yung dugo na binubo, tinigis ng Panginoon Jesucristo doon sa krus sa Calvary. Yan ang tanging makapaglinis sa ating mga kasalanan. At alang-alang sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, ipapatawad ngayon ang ating mga kasalanan. Sapagkat walang ibang pangalan na binigay sa atin sa silong ng langit na sukat natin ikaligtas, liban na doon sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. And that's the reason why He was called Jesus, no? Yung Jesus, Yahweh Shua, ang Panginoon, ang kaligtasan. Kaya sabi ng anghel kay Joseph, no? Thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Kaya, yung sinasabi ngayon ng Panginoon na hindi ako naparito upang tawagin ang mga matutuwid, kundi tawagin ang mga makasalanan tungo sa pagsisisi, yun ay para sa ating lahat. And no one can be saved. No one can be forgiven outside the name of the Lord Jesus Christ. Pangatlong kadahilanan ng pagparito ng ating Panginoong Jesucristo ay yung sinasabi niya nung siya ay nasasadla sa harap ni Poncio Pilato. Nung sabihin sa kanya ni Pilato, kung gano'n, ikaw ay hari. Sabi ng Panginoon, ikaw ang nagsabi. To this end, ako ay pinanganak. To this end, ako ay naparito. Dahil dito, ako ay naparito upang ipagpatotoo ang katotohanan, to be a witness of the truth. Ipinagpapatotoo ng Panginoon Jesucristo ang katotohanan. Pagkatapos niyang sabihin yun, sabi ng Panginoon, sabi ni Pilato, ano ang katotohanan? What is the truth? And without waiting for the answer of the Lord Jesus Christ, He went before the crowd. Ang sabi niya, I find no fault in Him at all. Wala akong nakitang kasalanan sa Kanya. Subalit yung mga tao, lalo nagsigawan,
crucify Him. Si Pilato, alam niya, lahat ng sinasabi ng Panginoong Jesucristo in such a very short interrogation period, no? Yung cross-examination ni Pilato, napakaiksi. In such short period of cross-examining the Lord Jesus Christ, nalaman niya na ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo ay pawang katotohanan. Kaya nung siya napunta sa tao, sa mga tao, sabi, wala akong nakita na kanyang kasalanan. Sa mga tuwid, nagsasabi ang ating Panginoong Jesucristo ng katotohanan. Ang mga tao, kapag sila ay nasa korte, oh, by the way, sino nang hindi pa nagsinungaling dito? Taas nga ang kamay. So, we're all agreed. We are born liars. Pero, pag ang tao nasa korte, nakapatong ang kamay sa banal na kasulatan, no? At siya'y nanunumpa, no? I swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Biro mo, born liar, sabi ngayon ang totoo. Kaya napakabuti yung nagsasabi ka ng totoo. Dahil doon ay malaman kung ano ang tama at kung ano ang mali. By the way, yung truth sa Bible ay real, tunay, right, tama, remaining, hindi nagbabago yung sabihin ng tapat. So, para madali yung magtandaanan, tatlong R, no? Real, right, remaining. Sa kung Tagalog naman, tunay, tapat, tunay, tama, tapat. Ayan. Okay. So, bawat sa atin, napakaganda, no? Na makapagsabi ng katotohanan. And the Lord Jesus Christ, yan ang kanyang ginawa para matutukanan niya to witness the truth. O pagsaksi niya ang katotohanan. Noong panahon na yun, ang Panginoon Jesucristo, He was the one being judged. Noong panahon na yun, si Pilato ang judge. And he had to know the truth. And he knew the truth. Kaya lang, hindi niya isinabuhay yung katotohanan na yun. Ng Panginoon Jesucristo ay walang kasalanan. Ang mga paratang ng tao sa Kanya ay kasinungalingan. Pero ang Kanyang inadapt na posisyon ay hindi yung katotohanan, kundi yung kasinungalingan. But time will come when the tables will be turned. No? Ang Panginoon Jesucristo na ngayon, ang judge, no? Siya ng judge, si Pilato na ngayon is the one to be judged. At kung ano pinasya mo ngayon sa iyong buhay, kagaya ngayon, ibinibigay sa atin ang katotohanan ng Panginoon Jesucristo. Tinatanggap mo ba? Sinasabuhay mo ba? O inaayawan mo na kagaya ng Pilato? Dahil si Pilato, inayawan niya ang katotohanan. A day will come when Pilate will be judged before the Lord.
I'm talking about the final judgment. No? I'm talking about irreversible judgment. Darating ang panahon. Hatulan na si Pilato na mabulit sa dagat-dagat ng apoy at asupre. Dahil, bagaman, alam niya ang katotohanan, hindi niya tinanggap ang katotohanan. At ang katotohanan na ibinibigay sa kanya ng Panginoon ay malamang marami na siyang narinig sa mga nasa kanyang paligid. In fact, sabi ng kanyang asawa, have nothing to do with this man. For I have suffered bad things in my dream. Hindi ko alam kung yung asawa niya ay naging Christian o naging believer. But the point is, maraming naalaman si Poncio Pilato patungkol sa Panginoon sa Kristo. Subalit, binaliwala niya lahat. Huwag nating baliwalain ang katotohanan. Sapagkat yung katotohanan na dinadala sa atin ng Panginoon sa Kristo ay isang mabuting patotoo. No? Sabi ni Apostol Pablo, meron tayong madalas na recite. When I memorize the verse. Sa 1 Timothy chapter 6, verse 12. No? Fight a good fight of faith, lay hold on eternal life, to which you've been called and has professed a good profession before many witnesses. Yung following verse, sabi ngayon ni Paul kay Timothy, si Pilato, before in front of the Lord Jesus Christ, received a good confession. Alam ni Pilato na ipahayag ng Panginoon ang good confession of the truth kay Pilato. Pero inayawan ni Pilato. Kaya kinakailangan sa atin ngayon, habang tayo ay narito, no? Tayo rin ay, we are also judges in a way. We accept or reject the truth of the Lord Jesus Christ. Sabi ng Panginoon sa pamagitan ni Apostol Juan, kung tinatanggap niya ang patotoo ng tao, higit na katanggap-tanggap ang patotoo ng Diyos. At ito ang patotoo ng Diyos, na tayo ay kanyang binigyan ng buhay, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. He has given us life, and this life is in His Son. Whosoever has the Son has life. And whosoever does not have the Son does not have life. Ano ang patotoo ang tanggapin mo ngayon? Patotoo ng tao o patotoo ng Diyos? Sabi ng banal na kasulatan, let God be true and every man a liar. Madali tayong tumatanggap ng patotoo ng tao. Pag sinabi, si Pinoy nagpunta rito, kahit hindi natin nakita, kahit nabasa lamang natin sa dyaryo, pinapaniwalaan natin. But why can't we believe the Word of God? Narito ang katotohanan. Hindi maaaring magsinungaling ang Diyos. Dahil kapag kung kinukontra niya ang kanyang sarili, sapagkat ang pahayag ng ating Panginoon sa Kristo ay ang the way, the truth, and the life. Kaya, ang Panginoon sa Kristo naparito upang tayo ay pagpahayagan niya ng katotohanan. For God so loved the world, it did not end there. No? The love of God is conditional. The love of God, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life.
For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Whoever believes in the Son is not condemned. But whosoever does not believe in the name of the only begotten Son of God is condemned already. Nahatulan na. No? Ano yung condemnation na yun? And this is the condemnation that light has come into the world. And men love darkness rather than light. For their deeds are evil. Those who do evil hated the light, neither cometh to the light. Ngunit ang mga gumagawa ng katotohanan, they that do in the truth, come to the light, that their works may be manifest, that they are wrought in God. Ang patotoo ng ating Panginoon Kristo sa atin, maliwanag. This is the true light that lighteth every man that cometh into this world. Walang makakaiwas niya. Paano yung mga hindi nakarinig ng salita ng Diyos? No? Meron pa rin general manifestation ng Panginoon Kristo sa kanyang katotohanan, no? For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Alam nila ang katotohanan, pero nagpapatuloy sa kasinungalingan, sa ungodliness, sa unrighteousness. Alam nila na hindi dapat makasal yung lalaki sa lalaki at yung babae sa babae, pero nagpapatuloy sila. Sapagkat sa una pa lang, the design of the Lord regarding the family is for a man and a woman to come together as husband and wife. Wherefore the man shall leave his father and his mother and shall cleave unto his wife, and the twain or the two shall become one flesh. So, walang makakaiwas sa katotohanan ng ating Panginoon sa Kristo. He came to witness the truth. Another reason why the Lord Jesus Christ came, no? Ang Panginoon sa Kristo ay bilang anak ng tao ay naparito upang to seek and save the lost. Hanapin at iligtas ang mga those who are lost. Nawawala. Minsan may anecdote. Si Billy Graham, nasa London, he was on his way looking for the post office. Hindi niya alam. Ikot ng ikot. But then he met a young man. Sabi niya, saan ang post office? Diretso ba ang kaliwa? That night, meron silang crusade. So, sabi ni Billy Graham, I'm inviting you to the crusade so I can show you the way to heaven. Sabi ng bata, you don't even know the way to the post office. How can you show me the way to heaven? But whether we are lost physically or spiritually, no? Ang ating Panginoon sa Kristo, hinahanap tayo. Nahanap tayo para tayo ay iligtas na bilang makasalanan at tayo ay
kanyang masumbungan. This is a lost world. Hindi lang tao ang nawawala. Itong buong sanlibutan na ito ay nawawala dahil sa kasalanan. Dahil nung naparito ang Panginoon Jesucristo, hindi siya nakilala ng buong sanlibutan. Nung naparito ang Panginoon Jesucristo, hindi siya tinanggap ng sariling kanya. Siya ay rejected. No? So, kailangan natin, tayo ay may say. Yung tupa, pag nawawala, yung pastor, hinahanap niya. No? Hinahanap niya. Para mayuwi niya muli. Kasi nahihiwalay doon sa kawan. No? Doon sa fall. Kinakailangan dalhin doon sa kawan. Yan ang ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. At yung kanyang pagganap ng pagliligtas sa ating mga nawawala ay pagganap ng walang hanggang kasunduan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, na itong Diyos Anak na ito ang siyang nagboluntaryo na gumanap ng pagliligtas ng buong sanlibutan. Sapagkat itong Panginoon Jesucristo na siyang Diyos Anak ang siyang magkakatawang tao upang siya ang maging kaligtasan ng buong sanlibutan sa pagkakahain ng kanyang katawang tao hanggang kamatayan bilang kabayaran ng ating kasalanan. He came to seek and save that which is lost. Ang isa pang dahilan bakit nagpunta rito ang ating Panginoon Jesucristo ay yung sinasabi niya na ako ay naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod. Anong ibig sabihin ng Panginoon Jesucristo rito? Dahil ang Panginoon Jesucristo, He is the Lord of all. Siya dapat ang paglingkuran ng lahat. No? Hindi lang siya yung Jesus is Lord. Siya ay, Jesus is Lord of all. Acts 10:36. So, and also, of course, if you read Ephesians chapter 1, siya yung Pangulo ng lahat. No? He's the head of all things, even unto the church. So, siya yung Panginoon na dapat paglingkuran ng lahat. Subalit, kinakailangan ang Panginoon Jesucristo ay paparito bilang alipin ng Diyos. So the Lord of all became the servant of all. Paano ang ginawa niya rito? Na siya ay pagaman oring Diyos. No? Hindi siya nagpumilit na manatili sa kanyang kalalagayan bilang Diyos. Kundi siya ay nagpakumbaba at tinimpi niya ang kanyang pagka-Diyos. At sa pagkakatimpi ng kanyang pagka-Diyos, ay inako niya ang anyo ng alipin. At siya'y nasumpungan sa anyong tao. No? Though being in the form of God, considered it not a robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon himself the form of a servant, and was made in the likeness of man. And being found in fashion as man, he humbled himself and became obedient unto death, even death upon the cross. Ang pagpapakumbaba ng ating Panginoon Jesucristo ay upang maging masunurin sa kalooban ng Diyos Ama na ang buong sanlibutan na ito ay kanyang iligtas. Sapagkat ito ay kanilang napagkasunduan doon pa man sa kawalang hanggan. At kusang loob na itong Panginoon Jesucristo ang siyang nagpakumbaba upang sa kanyang pagpapakumbaba ay ako'y niya ang tungkulin ng isang alipin.
Dahil tayo na dapat naging masunuri sa Diyos, hindi nakatupad sa kautusan. Hindi nakagawa ng hinihiling na katwiran ng Diyos. Lahat na nakasulat sa banal na kasulatan na ito, sinasabi, all have sinned. None is righteous. No, not one. So, ang ating Panginoon Hesus Kristo, bilang siya yung tinatawag na the second man, the last Adam, ang ibig sabihin nun, siya inako niya yung ating mga katangian. He took our characteristics. Not only that, He took our responsibilities unto Himself. Yung hindi natin magawa, ginawa ng ating Panginoon Hesus Kristo sa atin. Paano niya magawa yun? Siya ay nagkatawang tao. Yung level ng alipin, kanyang kinuha, nagpakumbaba sa paggaan yung tao, at siya naging masunuri. Those things that we cannot fulfill, those things that we cannot obey out of the Word of God, He did obey everything. At yung kanyang obedience hanggang kamatayan. Tayo kaya, kumusta yung pagsunod natin sa Panginoon? Dahil sinasabi ng Panginoon, ang mawawalaan ng buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakaroon nito. Maraming namamatay, hindi alang-alang sa Panginoon. Maraming namamatay dahil sa alak. Maraming namamatay dahil sa bisyo. Maraming namamatay dahil sa kasalanan. Ano kaya kung ilagay doon sa iyong obituary o kaya yung template doon sa patio mo? No? Namatay dahil sa alak. Namatay dahil sa sigarilyo. Namatay dahil sa bisyo. Namatay dahil sa sugal. Yun ba? Kaya sabi ng Panginoon, ang mawalan ng buhay alang-alang sa akin. Ang ating Panginoon Kristo, pinakita niya na yung hinihiling ng Diyos sa atin ay na maging masunuri sa Kanya ay kahit mamatay, gagawin ng Panginoon Kristo. At Kanyang ginawa sa buong pagpapakasakit ang Kanyang pagkamasunuri sa Diyos. Are we living for the Lord Jesus Christ? And are we ready to die for the Lord Jesus Christ? Para masabi natin na kagaya ni Ma'am Lu, to live is Christ and to die is gain. I came not to be ministered, but to minister and to give my life as a ransom for many. Yung many doon, gaano karami? Isang milyon, 2 milyon, 1 bilyon, gaano karami? Sabi ni John the Baptist, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the Philippines. Behold, the Lamb of God who takes away the sin of Israel. Hindi. Sabi ng ni Juan Bautista, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Sa mga tuwid, hindi lang buong sangkatauhan niya kinubos sa pamagitan ng kanyang buhay, kundi lahat ng sanlibutan na ito. Lahat ng sanlibutan na ito.
Sabi pa ng Panginoon Kristo, kadahilanan ng kanyang pagparito. At review, sabi ng Panginoon, I have not come to destroy the law of the prophets, but to fulfill them. Sabi ng Panginoon, I have not come to call the righteous, but sinners unto repentance. Sabi ng Panginoon, I have come to bear truth, bear witness of the truth. Sabi ng Panginoon sa Kristo, no? The Son of Man is come to seek and save the lost. Sabi ng Panginoon sa Kristo, hindi ako naparito upang paglingkuran, kundi maglingkod at ihandog ang aking buhay para sa lahat. That's many, no? Para sa lahat. Sabi ng isa pang kadahilanan ng pagparito ng ating Panginoon sa Kristo. Sabi ng Panginoon sa John chapter 9, verse 9, for judgment, He has come for judgment. I came into the world that they which see, which do not see might see, and those that see might be made blind. Yung liwanag, kahit gaano kaliwanag, kung ayaw mong buksan ang iyong mata, useless. Yung katotohanan, kahit gaano ang katotohanan na yan, pag ayaw mong paniwalaan, useless. The problem with the Pharisees and the scribes was not because they could not believe. It was because they would not believe. Nagmamatigas, no? Alam mo na ang katotohanan, pero ayaw mo pa rin ang katotohanan. And sometimes pride steps in, kaya nabubulagan tayo, no? Nakakabulag yung pride. Oh, hindi ko kailangan yan. Mabait naman ako. Hindi ko kailangan ng Jesus na yan. Ako'y mabait. Ay ako'y papunta sa langit. Mga ganun. Mabait ako. Self-righteous. Pero, ano ba yung story? Pero yung elephant, no? May mga bulag, inaakay. Oh, yung isa humawak sa paa. Punong kahoy ito. Yung isa humawak sa tainga. Malaking pamaypay ito. Yung isa humawak sa buntot. Ito? Rope. Tali. No? Yung isa, nahawakan yung trunk. No? Ahas ito. And so on and so forth. No? Ang daming isang tinitignan, pero iba-iba ang mga interpretation. Tayo parang mga bulag na hindi natin nalaman ang kabuuan ng lahat. Pero ang ating Panginoon Kristo, who knows from Alpha to Omega, from beginning to end, alam niya yung kabuuan ng lahat ng katotohanan. Nakakita niya ang kabuuan ng lahat. At yan ay pinapakita sa atin yung kabuuan ng lahat para makita natin kung ano ang katotohanan. Subalit kung ayaw mo na malaman kung anong katotohanan, kahit na anong preaching sa iyo, kung ayaw mo talagang tanggapin, nothing will work with you. May problema dyan sapagkat kung patuloy mong pagmamatigasin ang iyong puso,
time will come, the Lord Himself will harden your heart. Si Paraon, lagi niyang pinagmamatigas ang kanyang puso. Naghimala ng Panginoon yung tubig naging dugo. Nagpadala ang Panginoon ng mga katakot-takot na palaka, katakot-takot na lisa, katakot-takot na langaw, katakot-takot na bala, katakot-takot na dilim, katakot-takot na yelo, hay. Wala. Pinatigas ang kanyang puso. At the end, the Bible says, and the Lord hardened the heart of Pharaoh. Kaya ang advice sa atin ng Bible ay advice sa atin ng Diyos Ama. Today, when you hear sabi ng Diyos Ama, hear ye Him. No? This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear ye Him. Sabi ng Banal na Espiritu, no? Today, if you hear His voice, harden not your hearts. Binubuksan ng Panginoon ang ating mga mata, huwag nating ipikit. No? Sabi ni, who's that? Si Mo, Larry, or what? Sabi niya, says 3 students, I can't see. Why? I have my eyes closed. Kung talagang pinipikit mo yung mata, hanggang mo riyan, no? Nagpakita ang Panginoon ng kanyang manifestation from nature. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness men who hold the truth in unrighteousness. For that which may be made known of God is manifest in them, for He hath shown it unto them. Hayag sa atin. Pero nagmamatigas ang tao, pinagpipilitan. Binigyan tayo ng conscience to accuse us or to excuse us. And yet, we don't hear the Word of God. We have this Bible, which all napakabuti nga. Sa isang ng daming Bibles. No? Pero hindi nababasa. So finally, the Lord Jesus Christ came to open our eyes. Kaya sinasabi, and this is the condemnation that light is coming to the world. But men love darkness rather than light, for their deeds are evil. For those who do evil hated the light, neither come into the light. May liwanag na ang salita ng Panginoon. Ayaw pa rin nila na lapitan yung katotohanan ng Panginoon. So there is that condemnation. The light of the Lord has already come, but you have rejected that light. And that's the reason why you remain in darkness. So judgment will come. Kaya sabi ng point, for judgment I have come, that those who see, or who do not see, shall see. And those who do see shall be made blind. Merong pangako ng Panginoon, if you seek me with all of your heart, if you search me diligently with all of your heart, you will find me. Sabi ni Isaiah. So, hindi problema ng kung hindi natin kilala ang Panginoon, hindi na ihayag ang Panginoon sa atin ng gusto, kasalanan natin. It's our fault. Because the Lord Jesus Christ is the true light which lighteth every man that cometh into this world. Walang makakaiwas niya. Hindi mo masabi, Lord, sorry na lang, hindi ko alam. They will not be with an excuse. Last reason, John chapter 10, verse 10. Sabi ng Panginoon sa Kristo, doon sa kanyang mga tupa,
Ako ay naparito upang kayo magkaroon ng buhay at ng kasaganan nito. Ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos ng kasaganan. Hindi siya kuripot. Sinong naniniwala ng Panginoon Jesus ay hindi kuripot? Taas ang kamay. Oh, praise the Lord. Man. Oh, by the way, yung kasaganan nito ay not only in terms of what the world can offer, no? Because ang kasaganan nito ay yung kasaganan na tumutuloy hanggang sa sangkalangitan, hanggang sa kawalang hanggan. And that's the reason why we can rejoice at this time of the year. Because our rejoicing, our prosperity, our richness is not based on what the world can offer to us, or what the world can deny from us, but what and who the Lord Jesus Christ is. Ng ating Panginoon Jesucristo ay Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kaya niya, He is able to do exceeding abundantly more than what we can ask for. Yung biyaya ng ating Panginoon Jesucristo ay hindi pang isang oras, hindi pang isang taon, kundi ang biyaya ng ating Panginoon Jesucristo ay pang walang hanggan. Hanggang sa sangkalangitan, hindi lamang hanggang sa kalangitan. Because heaven and earth shall pass away. Ang biyaya ng ating Panginoon Jesucristo ay hanggang sa kawalang hanggan, unto eternity. Yan yung dahilan bakit sabi ng Panginoon Jesus sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga tupa. Sinong kanyang mga tupa? Sabi niya sa kanyang sa ibang tao, no? You are not my sheep because you do not believe. My sheep hear my voice, I know them, and they follow me. Sa mga tuwid yung mga binibiyayaan ng Panginoon Jesucristo ng biyayang walang hanggan, kasaganan na walang hanggan, ay yung kanyang mga tupa na sumasampalataya sa Kanya, nakikinig ng Kanyang tinig, at sumusunod sa Kanya. This day is the acceptable time. This day is the acceptable year of the Lord. But let's not forget that He came first, for the first time, to declare the acceptable year of the Lord. But He's coming again to declare the vengeance of our God. Yung kanyang pag-iganti laban sa lahat ng mga suwil, laban sa mga hindi sumasama sa Panginoon Jesucristo, laban sa mga hindi nakikipag-isa sa Panginoon Jesucristo, laban sa mga hindi sumasampalataya sa Panginoon Jesucristo, laban sa hindi nagtatalaga ng kanilang lahat sa Panginoon Jesucristo. As sure as I'm standing before you, that day shall come. Di lang natin alam that day shall come when the Lord Jesus Christ will come, not for His church, the rapture yun, but with His church to fight and vanquish all that are disobedient unto the Lord Jesus Christ. He first came as a lamb, He's coming again as the Lion of the tribe of Judah to exact vengeance unto all the disobedient. So, ito yung acceptable year of the Lord. And what is the acceptable day of the Lord? Sabi ng Panginoon, behold, now is the accepted time. Today is the day of salvation. Gusto niyo bang maganap ang lahat ng kadahilanan dito ng pagparito ng Panginoon sa iyong buhay? Praise the Lord. I
I hear 35%. But I know in your heart, gusto nyo. And walang nagnanais mapunta sa may bulig sa dagat-dagat ang apoy at asupre. Kapag natupad ng Panginoon Jesucristo, natupad sa inyong buhay ang kagustuhan ng Panginoon Jesucristo na ito, yung buong kalooban ng Panginoon matutupad din sa inyo. And what's that? All the promises of God are ye in Him and amen in Him. To Him be the glory forever and ever. Kaya pagpalain ka ng Panginoon, kung ito ang nais nyo, sabalit italaga ninyo ang inyong buhay kay Jesus. At si Jesus na ang maging katuparan ng pinakamagandang buhay para sa bawat sasama. Ngayon, lahat ng gustong magnais na itong mga dahilan ng pagparito ng Panginoon ay matupad sa kanilang mga buhay, nili ko ngayon na tumayo. At tayo magwakas sa isang panalangin before we proceed with the Holy Communion. Marami pong salamat, Lord Jesus, na napakaganda ang pakay mo sa amin, Panginoon. Na kami, Panginoon, ay napahamak, nawawala, nahatulan na mamatay. Ikaw ay naparito upang iligtas mo po. Hanapin kami, Panginoon, at iligtas mo po kami. At akayin mo kami sa iyong landas ng katwiran. Sa pagpapakasakit mo ng iyong lahat, Panginoon, sapagkat temporarily you have left your throne and your glory. Ikaw ay nagpakababa, you humbled yourself. Ikaw ay nagpakaalipin sa iyong pagkakatawang tao upang iligtas mo lamang kami, Panginoon. What an eternal and what an infinite sacrifice for each and every one of us. And you did that once and for all. Kaya alam namin, Panginoon, na wala na kaming gagawin pa, kundi talaga lang namin ang aming lahat sa iyo. At yan ang dahilan, Panginoon, kung bakit kami nakakatiyak na ligtas kami. Binigyan mo kami ng napakagandang buhay, napakasaganang buhay, maraming salamat. Kung ganoon, Panginoon, kung ikaw ay, if you died for all, and we're all dead, so that we who are alive should no longer live for ourselves, but unto you, who died for us, who came to this world to die for us, but you lived again, that we who believe in you might live also with you unto eternity. Lord Jesus, we just praise you. We give you thanks. And all the glory is due unto you. And so, Lord, we just lift up ourselves to you, praising you and giving all the glory. May you be praised in our lives, Lord Jesus. As you continue, Lord, to mold us, as you continue to lead us unto your path of righteousness. Even as we celebrate the Passover season, Lord Jesus, keeping in mind that now there's no more bad news because you have brought to us the good news, that glad tidings for all men. For unto us has been born the Savior of the world. And there's nobody else but you, our Lord Jesus Christ. All this we pray in Jesus' name. Amen.